Oo naman, tuloy tayo sa pagbangon. Tuloy tayo kasi Pinoy tayo. 8 dekada na tayong nagtutulungan. Ngayong Kapaskuhan, tuloy ang makabagong bayanihan. DZRH. Inuuna ang tamang paglilingkod ng tamang balita at tamang serbisyo. Kaya laging kauna-unahan sa Pilipino. DZRH, subok na sa balita. DZRH, ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Kasapi ng KBP ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Mainit pinag-uusapan, trending, viral, at lahat kailangan malaman. Mga balitang di mo dapat palampasin. Mga balitang mabilisan mong malalaman. Walang paligoy-ligoy, diretsyo, direct to the point. Pangunahing balita. Kasama ang tandem na may tiwala ang bawat Pilipino. Sina Deo Macalma at Angelo Palmones. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kung patuloy na ang pagtaas ng tubig sa inyong lugar at ambang papasok ito sa inyong bahay, siguraduhing naka-off na ang mga switch ng kuryente, lalo na sa inyong breaker. Ito ay upang maiwasan na mayroong makuryente. Takpan na rin ng duct tape ang mga outlet sa bahay. DZRH. Operation Tulong. Kaalaman, mga dapat gawin sa panahon ng bagyo. Eksakto alauna ng umaga. DZRH Special Coverage. Bagong taon, bagong pag-asa, bagong dekada, bagong pagkakataon para bumuti ang ating kalagayan sa buhay, ang ating pagkikipagkapwa, para sa ating komunidad, para sa ating pamilya, para sa ating bansa. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sumasa inyo ang special coverage ng Manila Broadcasting Company ng DZRH sa ating New Year's celebration sa taong 2020. Ngayon po ay taon ng Etneb-Etneb 2020 dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Sa ibang bansa ay hindi pa sila nagdiriwang ng kanilang bagong taon, pero sa ating bansa ay Happy New Year na. At kanina napagmasdan ho natin sa Kalakhang, Maynila at sa initial reports sa Luzon, Visayas at Mindanao na matahimik ang pagsalubong ng bagong taon. Ngunit sa ibang bahagi ng Metro Manila, mayroong kaganapan ng sunog. Si Bal Gonzales, tinatawagan natin. Matindi ang sunog sa Quezon City ngayon, kanina sa Pasig. So far, may unverified report na mayroon ding sunog sa lungsod ng Maynila. But generally, naging maayos ang pagsalubong ng bagong taon sa Kalakhang, Maynila kumpara nung mga nakaraang dekada, sapagkat nung mga nakaraang dekada ang sunog as early as 8 o'clock in the evening, 10 o'clock, 11, 12, matindi na at napakarami ng sunog. Pero alam mo ba ninyo na ang sunog ay hindi lang nangyayari yan sa unang oras ng bagong taon. Kuminsan between 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, kahit alas 7 na umaga meron pa. Kaya medyo bantayin ho natin yan. Nung ako'y naging reporter noong 1987, ang sunog na na-cover ko ay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 3 ng umaga the following day. Ganun no, katindi ang mga sunog noong nakarang taon. Bakit to bahagi ho yan? Sapagkat in an urban area katulad ng Metro Manila, yung sunog ay naging bahagi na ng selebrasyon, ano? Hindi maganda pero naging bahagi na. Pero tulad ng dati, ang ating special coverage ay magpi-feature ang ating feng shui expert. Taon-taon ho yan. Sa isang pagkakataon, umabot ako ng 3,500.
More than 3,500 text messages dahil nagtatanong ng kanilang kalagayan, magiging kalagayan sa taong 2020. Sa araw na ito ng January 1, 2020, taong etneb-etneb, ang ating panauhin ay isang abogado, isang feng shui expert, Nick Nangit. Mamaya pakikilala natin. Ang ating text line ay 0998-467-8666. Si Kises, Habson, Christian Manio at si Austin, sila ho ay tutulong sa akin para i-print yung inyong mga text messages at inyong mga tanong sa ating feng shui expert. Ayaw niya magpatawag ng attorney sapagat ngayon ay gabi, pero ako naman out of respect baka matawag ko siyang Attorney Nick. Tininan ko sa sa YouTube, siya ho ay naging resource person ng iba't ibang television at news organization para sa mga ganitong pagkakataon. Alright.